Shoutout sa inyo mga Lods, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Mag-ingat kayo palagi mga idol. Matapos ipahiya ng ating bida ang lalaki, siya ay napaluhod sa harapan ng ating bida, kung saan siya ay tinanong ng diretsahan kung siya ba ay anak ng guildmaster ng Sangdong Guild, na tinugunan naman ng lalaki ng oo. Kasabay nito, ang mga pangkat ni Taekyang ay sabay-sabay na humarap sa lalaki. Kung saan sinabi ni Hyukjun na walang duda na kaya pala marami itong pera dahil siya ay anak ng isang guildmaster. Samantala, ang ating bida ay kinukutya naman si Changsu sabay tapik sa kanyang pisngi. Kung saan ipinahayag nito sa kanya na walang paki ang karamihan kung siya ay isang anak ng guildmaster ng Sangdong. Dagdag pa niya na siya ay 25 taong gulang pa lamang pero wala na itong galang sa kanyang mga seniors. Kaya naman humingi ng pasensya si Changsu sa kanya. Sinambit rin ng ating bida na siya ay kanyang iniisip kung saan ito narinig ang kanyang pangalan dati. At sa kanyang pag-alaala sinabi nito na siya ang taong yon. Kung saan kinuwento ng ating bida na mayroon isang kaibigan na nagsabi sa kanya na nakuha lamang nito ang posisyon ng pagiging isang leader ng guild ay dahil siya ay isang anak ng guildmaster ng Sangdong at kasabay rin ito ang kanyang pagiging B-rank na hunter. Ngunit ipinahayag rin ito na siya ay isang black sheep ng pamilya, dahil puro babae lang ang kanyang hinahabol. Nang marinig ito ng isang kasamahan ni Changsu, sinabi nito sa kanyang isip na hindi ito gusto ni Changsu na siya ay tinatawag ng ganito. Sa puntong yun, ang ating bida ay sinambit sa kanya ng dahil sa lahat ng kanyang mga sinabi. Siya ay binansagan ng karamihan na sakim na baboy. Dahil dito, hindi na napigilan ni Changsu ang kanyang galit, at agad nitong hinela ang kanyang espada upang atakihin ang ating bida. Subalit sa mabilis na reaksyon ng ating bida, siya ay kanyang tinadyakan sa harapan. Kasabay rin ito ang mabilis ng pagtutok ng kanyang matulis na sibat sa lalaki. Dito ay mariing na ipinahayag ng ating bida na sila ay nasa loob ng gates, kung saan ipinaalala nito sa kanya ang naging unang pahayag ng lalaki sa kanya kanina. At tinanong nito kung siya ba ay nakalimot na dito sa kanyang ipinahayag. Sa oras na yon, natakot na ang lalaki sa ating bida at siya ay humingi ng pasensya sa ikalawang beses. Ngunit si Taekyang ay hindi pa rin kumbinsido, dahil sa tingin niya ay hindi sincere ang lalaki sa paghingi nito ng pasensya. Dito ay kanyang sinabi kay Changsu na siya ay nagtutok ng kanyang sandata sa kanya. At sinaad nito sa kanya kung siya ba ay walang alam tungkol sa mga batas ukol sa tangkang pagpatay. Kaya't ipinaalala ng ating bida na siya ay mag-sorry ng taos-puso sa kanya at sa mga kasamahan ng ating bida sa guild. Tinanong naman ni Changsu kung ano ang kanyang ibig ipahiwatig, at nang siya ay lumingon sa gilid, nakita niya ang kanyang mga kasamahan na tila wala man lang may ginagawa upang siya ay kanilang tulungan. Nang sandaling yon, napatakip noon na lang si Mr. Kim sa kanya, sa ginawa nitong pagtatangka ng espada sa kanila. Kasabay rin ito sinabi ni Miss Song sa kanyang katabi na mukhang ayaw magbayad ni Changsu matapos niyang matalo sa pastahan nila ng ating bida. Dagdag pa niya na napakasamang bata ng leader ng Sangdong Guild. Naagad naman sinang ayunan ni Hyukjun at sinambit na masama ang pag-uugali nito. Ilang sandali pa, tinawag ni Leader Choi ang pansin ng lahat upang ipakita ang isang bagay sa kanyang kasuotan. Dito ay kanyang ipinahayag na ang kanyang kasuotan ay isang dekalidad na armor set na ginawa ng isang kilalang tagagawa mula sa Finland. Hindi lang ito nagbibigay ng mga espesyal na katangian, kundi may kasama rin itong enchantment ng magic na may kakayahang mag-record ng pangyayari. Nang marinig ito ni Changsu, siya ay napamura, sapagkat wala na siyang kawala dahil mayroong ebidensya si Choi sa kanyang ginawa. Dahil dito, siya ay nagsalita sa kanila na gagawin nito ang lahat ng kanilang ipapagawa sa kanya. Ilang sandali pa, nagsimula ng umabante ang ating bida kasama ang kanyang mga pangkat. At sa kanyang likuran ay nakasunod ang leader ng Sangdong Guild, dito ay kanyang iniisip kung sino ang taong ito na tumutukoy sa ating bida. Siya ay nagwika sa kanyang sarili na siya ay sigurado na ang ating bida ay hindi isang C-rank na hunter. Sapagkat walang isang C-rank na hunter na nabubuhay sa mundong ito ang kayang pumatay ng 8 minotaur ng mag-isa. Iniisip rin niya na kung posible kaya na gumamit ng mga pampalakas na gamot ang ating bida, o baka naman sinadya lamang nito ipakita ang hindi totoong ranggo nito. Gayunpaman, sinambit nito sa kanyang sarili na malalaman rin niya ang katotohanan paglabas nila sa gate na ito. Sa oras na yon, lumapit ang dalawa nitong kasamahan upang magtanong sa kanilang leader kung siya ba'y ayos lang o kung nasaktan ito sa pangyayari.
Nang sandaling yon, minura nito ang kanyang mga kasamahan sapagkat wala man lang ito ginawa nang siya ay nangangailangan sa kanila. Sinabi naman ng isang lalaki sa kanya na hindi lang nila mahanap ang tamang pagkakataon upang makialam ng sandaling yon. Kaya siya ay humihingi ng tawad sa kanya. Pero si Changsu ay tila galit sa kanila at sinabihan pa ang mga ito na sila ay hindi mapagkakatiwalaan. Dagdag pa niya na sila ay lumayas na sa kanyang harapan, at sa oras na sila ay makalabas dito, ay sisiguraduhin niyang tatanggalin sila nito sa kanyang guild. Nang marinig ito ng ibang kasamahan niya sa likuran, sila ay malungkot at iniisip na hindi pa sila nababayaran sa buwan na ito, habang ang iba naman ay iniisip kung sino na ngayon ang tatanggap sa kanila kung sila ay i-kick out sa guild. At ang isa naman ay iniisip ang kanyang mga bayarin. Subalit ang tatlo nitong kasamahan ay nakasunod sa kanilang leader at siya ay kanilang pinipilit na bigyan pa ulit sila ng pagkakataon. Dahil gagawin nila ang lahat ng kanyang ipapagawa. Nang ito ay marinig ni Changsu ang kanilang mga pakiusap, siya ay huminto at lumingon sa kanilang lahat. Kung saan tinanong nito ang kanyang mga kasamahan kung tama ba ang kanyang narinig na gagawin nila ang lahat ng kanyang ipapagawa. Sa puntong yon, napahinto ang tatlo nitong kasamahan at nag-iisip kung ano naman kaya ang ipapagawa nito sa kanila. Dito ay kanyang ipinahayag na sila ay makinig ng mabuti sa kanyang sasabihin. Sinambit nito sa kanila na sila ay malapit ng pumasok sa boss zone. At ang boss ng gate na ito ay ang legendary Minotaur Warrior. Kung saan isa itong B-rank na halimaw, pero ang mga pisikal na katangian nito ay katumbas ng A-rank na halimaw. At kahit na malakas si Jin Taekyang, ay malabong kaya niyang labanan ang halimaw na iyon ng mag-isa. At sa ganoong pagkakataong naman sila ay magsagawa ng kanilang pag-atake sa kanila. Kung saan gagamitin nilang hostage si Miss Song laban sa kanilang guild, saad pa niya na siguro makakaya naman nilang gapyusin ang isang healer gamit ang kanilang kakayahan. Sinambit rin niya na kung isa sa mga kasamahan ng ating bida ay nasa panganib, ay malamang wala ng paraan na makakapag-focus si Jin Taekyang sa kanyang laban sa legendary Minotaur Warrior. Isinalaysay rin niya na ang kanilang guild master ay isang B-rank na magician. Kaya mahina siya sa malapitang pag-atake. At tungkol naman sa kanilang E-rank tank, ay sinambit nito na wala silang dapat ipag-alala. At sa kanyang wika, ang talagang banta lamang dito ay si Choi Min-woo. Sa anumang kaso, kailangan niya lamang makapag-isip ng paraan para harapin siya ng mag-isa. Sa puntong yon, masaya ang lahat sa bagong binigay na pagkakataon sa kanila ni Changsu, kung saan nagpahayag ito sa kanila na huwag siya nitong bibiguin. Dahil alam nila kung ano ang mangyayari kapag nabigo sila. Dito ay sinang-ayunan naman ng kanyang kasamahan, at sinabi sa kanya na sila ay kanyang pagkakatiwalaan. Nang mapansin ng ating bida na hindi pa sila sumusunod ay agad nitong tinawag ang pansin nila kung saan sila ay kanyang sinigawan na lumapit na dito, sapagkat nasa boss zone na sila ngayon. Naagad naman na tinugunan ni Changsu na sila ay pupunta na. At sa kanyang malademonyong ekspresyon, sinabi nito sa kanya na dapat siyang maging handa sa pagharap sa mga konsekwensya ng kanyang panghihiya sa kanya. Ngunit sa hindi inaasahan ng karamihan, tinambo ni Taekyang ang legendary boss monster na Minotaur ng walang kahirap-hirap gamit ang one-strike nitong pag-atake, kung saan nag-iwan rin ito ng malaking butas sa pader. Kaya sa oras na yon, nagpahayag ang sistema na nagawa nitong puksain ang halimaw at siya ay nakakuha ng pag-level up. Kasabay rin ito ang pagkumpleto ng kanyang quest sa B-rank na gate. Dito ay kanyang sinabi na kailangan nilang umatake ng may pagkaastig at malaking tunog ng pag-atake kapag sila ay pumasok sa mga gates. Pagkatapos, sinabi ng ating bida na kailangan na nilang kolektahin ang mga kagamitan na galing sa mga halimaw at umalis. Ngunit nang siya ay lumingon, nakita nito ang reaksyon ng iba na tila ay gulat na gulat sa mga pangyayari. Kaya tinanong nito ang kanyang kasamahan kung bakit ganito ang kanilang mga reaksyon. Nagpahayag ng may tanong si Hyuk Jun sa kanya kung seryoso ba ang bida na tanungin sila ng ganito. Sinabi naman ni Choi sa kanya na hindi niya inaasahan na ganito kalaki ang taglay niyang kakayahan. Kaya tinatanong nito ang ating bida kung may oras ba siyang makipag-usap sa kanya tungkol dito matapos nilang makalabas sa raid. At kaagad namang pumayag si Taekyang sa kanyang paanyaya, nang mapansin naman ni Taekyang ang dalawang miyembro ng Sangdong na nakatayo sa likuran ni Miss Song, ay agad niyang tinanong ang mga ito kung ano ang kanilang ginagawa sa likuran ng kanyang kasama. Dito ay nagsabi ang lalaki na siya ay gusto lamang na tumayo rito. Habang ang babae naman ay nagsasabi na gusto niya lang tumabi sa magandang babae tulad ni Miss Song.
Nang makita rin ito si Changsu, ay agad rin niyang tinanong kung bakit ganito ang kanyang mukha. Dagdag pa niya kung ito ba ay nasaktan sa pangyayari. Kaya't sumagot si Changsu sa kanya na siya ay napapagod lamang ng oras na ito. Wika nito sa kanyang isip na si Taekyang ay isang halimaw at tiyak na hindi mabuting ideya na siya ay mang-asar sa katulad niyang tao. Pagkatapos nilang makalabas sa gates, ay agad na bumungad sa harapan ng gatekeeper ang napakaraming dala nilang kagamitan na galing sa loob ng gates. Kaya nagsalita ang gatekeeper na malamang pinatay nila ang lahat ng mga Minotaur warriors sa loob ng gates. Kaya tinanong nito si Mr. Kim kung ano ang plano nito sa nakuha nilang items, kaya nagmungkahi ito na kung ibebenta ba nila ito o ipagkatiwala sa mga ibang vendor. Sumagot naman si Mr. Kim sa kanya na ibebenta nila ito sa isang supervising agency. Kasabay nito, ang ating bida ay lumapit kay Changsu at ito ay kanyang inaakbayan. Sa oras na yon, bumubulong ang bida sa kanya kung kailan ito plano ibigay ang kanyang pera, na tinugunan naman ni Changsu na bukas ay ipapadala nito ang kanyang bayad. Nang marinig ito ng bida, siya ay maligayang nagtapik sa kanyang likod, at binigay sa kanya ang kanyang account number upang dito e-transfer ang kanyang pambayad bukas. Binyantaan rin niya si Changsu na alam na nito ang mangyayari kung hindi siya magbibigay ng kanyang bayad. Natinugunan naman ni Changsu sa kanya na siya ay makakaasa sa kanyang pangako. Nang makaalis na ang team leader ng Sangdong Guild, ay agad nagtanong si Hyuk-jun sa ating bida kung siya ba ay sigurado na magbabayad ito ng pera sa kanya. At sa pahayag naman ng ating bida sa kanya, na alam na nito ang kanyang kahihinatnan kung hindi ito magbabayad. Nagpahayag naman si Hyuk-jun na hindi ito ang kanyang ibig sabihin, dito ay kanyang pinaalala sa ating bida na kung ano naman ang kanyang magagawa tungkol dito, sapagkat ang Sangdong Guild ay isang kilala at mayroong malaking impluensya. Wika rin niya na kung sila ay kanyang kakasuhan at maghain ng reklamo laban sa kanya, ay tiyak na magiging malaking problema ito para kay Taekyang. Subalit si Taekyang ay hindi nagpapatinag dito, sinabi nito na mayroon naman silang mga hawak na ebidensya sa lahat ng mga kagaguhan na ginawa ni Changsu. Sumagot naman si Hyuk-jun sa kanya na palagi pa rin makakahanap si Changsu ng paraan para mapawalang bisa ang kanyang ebidensya. Wika rin niya na siya ay ganito lamang dahil may narinig itong mga chismis mula sa ilang tao. Kaya nagtanong si Taekyang kung anong uri ng chismis ang kanyang narinig sa kanila. Dito ay kanyang sinabi ang tungkol kay Chunsu, ang guildmaster ng Sangdong Guild. Kung saan mayroon itong palayaw na frozen. Inilarawan nito ang nakuha nitong chismis tungkol sa kanya. Kung saan isa itong A-rank na hunter at may kasanayan sa pagiging mage na naglaro ng mahalagang papel sa panahon ng dakilang digmaan. Sinambit rin niya na siya ay isa sa ilang mga mage na may talento sa sistematikong pagyayelo na uri ng mahika. Kaya't ito ang dahilan kung bakit siya nakakuha ng palayaw na frozen. At sa halip na magretiro mula sa kanyang tungkulin, siya ay nagpas siyang itatag ang Sangdong Guild. Gayunpaman, mayroon ng mga kilalang guild sa probinsya ng Bucheon, kaya't naging mahirap para sa mga bagong guild na magtayo roon. At ang tanging dahilan kung bakit nakaligtas ang Sangdong Guild hanggang ngayon ay dahil si Chunsu mismo ang ganap na sumera sa lahat ng mga karibal na guild. Sa panahong ito rin kumalat ang mga chismis tungkol sa kanyang malupit na ugali. Kaya't ipinahayag ni Hyuk-jun sa ating bida na malamang hindi magiging maganda ang mangyayari kung malalaman nito ni Chunsu ang tungkol sa pangyayari ngayong araw. Dagdag pa niya na kung posible ba para sa katulad nitong tao na palampasin ang kahihiyan at panghihiya na dinala sa kanya ng nag-iisang anak nito. Sa kasalukuyan, sa lugar ng Sangdong Guild, ay mayroong iniabot na isang libro na naglalaman ng mga pahayag tungkol sa usaping ito, kung saan sinabi nito na ang dalawang panig ay nagpustahan ng tig-4 na milyong dolyar, kaya't mayroon kabuuang 8 milyong dolyar ang nailipat. Sa puntong yon, iniisip ni Chunsu ang malaking pera na nawala sa kanya, at tila siya ay nagagalit na rito. Dito ay kanyang sinambit na napakatangang klaseng tao ng kanyang anak, iniisip nito kung sino namang bayarang babae ngayon ang kinagigiliwan ng kanyang anak. Ilang sandali pa, narinig nito ang pagbubukas ng kanyang pinto. Sa puntong yon, dinala ng kanyang tauhan ang anak nito na si Changsu, mabilis naman na sinabi ng kanyang anak na hayaan siya munang magpaliwanag. Tumayo naman ang kanyang ama sa inuupuang silya, at sinabi na sa wakas nakarating na rin siya dito. Kasabay nito, ang paglabas ng kanyang nagyayelong mahika sa mga kamay nito. Kung saan gumawa ito ng isang anyo na pamalo sa kanyang kamay,
at sinambit sa kanyang anak na siya ay mayroon maraming katanungan sa kanya. Dagdag pa niya na gusto niya munang magturo ng leksyon sa kanya. Ilang sandali pa, nagsimula ng paluin nito ang kanyang anak kung saan nakita rin ito ng kanyang tauhan, kaya sa oras na yun isinara nito ang pintuan ng kanyang boss at hinayaan silang dalawa sa loob. Lumipat naman ang eksena sa isang lugar na mayroong mga gusali, kung saan nakatayo ang isang restaurant ng samgyupsal na tinatrabahuan ng kanyang ina. Sa loob nito ay nandoon ang kanyang ina na naglilinis ng mga pagkain ng customer. At tila siya ay hirap na dito sa kanyang trabaho. Ilang sandali, tumunog ang pintuan nito, dahil may isang tao na pumasok sa loob. Ngunit nang makita nito ang pumasok na lalaki, siya ay nagulat sa kanyang nakita. Dahil sa oras na yon, ang pumasok na tao sa kanilang restaurant ay walang iba kundi ang anak nito na si Taekyung. Siya ay naparito upang sunduin ang kanyang ina. Dito ay masaya na bumati ang ating bida sa kanya. Nagtataka naman ang ina ng bida kung bakit nandito ang kanyang anak. Nang sila ay makauwi sa apartment ng kanyang ina, dito ay pinakita sa kanya ang isang mensahe na naglalaman ng isang pahayag na siya ay nakatanggap ng 4 na milyong dolyar sa kanyang bank account. Nang makita ito ng kanyang ina at kapatid, sila ay nagulat at hindi makapaniwala. Dito ay ipinahayag ng ating bida na siya ngayon ay kumikita na ng malaking halaga ng pera. Kaya't sinabi nito sa kanyang ina na hindi na niya kailangan pang magtrabaho sa isang restaurant. Giit rin niya na walang magiging kabuluhan ang lahat ng ito kung patuloy niyang pahihirapan ang sarili nito. Wika rin niya na gusto niya lamang na mamuhay silang mag-ina ng ligtas at komportable. Sinabi rin ng bida na alam din niya na tinatanggihan ng kanyang ina na gamitin ang pera na kanyang binibigay, dahil ayaw siya nitong pahirapan. Wika rin niya sa kanya na hindi siya makakapahinga ng maayos kung patuloy itong tumatanggi sa kanyang tulong. Pinagsabihan rin nito ang kanyang nakababatang kapatid na huwag nito pagurin ang kanyang sarili sa pag-aaral, at dapat nitong pahalagahan ang kanyang sariling kalusugan, nang bigla, napansin nito na tila masama ang pakiramdam ng kanyang kapatid. Dito ay sinabi ng kanyang babaeng kapatid na siya ay mayroong lagnat ngayon, kaya siya ay umuwi ng maaga ngayon dahil sa kanyang masamang pakiramdam. Subalit, ipinahayag nito sa kanyang kuya na siya ay ayos lang. Dahil bukas magsisimula naman ang bakasyon. Kaya sinabi nito na kailangan niya na lang mag-focus sa pag-aaral ng kaunti pa. Nagalit naman ang ating bida at tinanong nito kung hindi pa ba siya nagpunta sa isang doktor. Sumagot naman ang kanyang kapatid na siya ay nakapunta na roon, at binigyan lamang ito ng gamot na maiinom. Sa puntong yon, nag-aalala naman ang kanilang ina sa kanyang nakababatang kapatid, at tila ramdam nito ang init sa kanyang katawan. Dito ay iniisip ni Taekyung na dapat niyang pumunta sa isang kilalang manggagamot o iinom ng mga dekalidad na potion kahit pa man medyo mapamahal sila. Iniisip rin ng bida na kahit ang bagay na tulad ng chi circulation ay dapat na makakapagpagaling agad. Sa puntong yon, agad na nakapag-isip ang bida sa dapat nitong gawin. Kaagad naman na sinabihan ng bida ang kanyang kapatid na ibigay nito sa kanya ang kanyang kamay. Nagtataka naman ang kanyang ina at kapatid sa ginagawa ni Taekyung. Ngunit siya ay pinapatahimik ng ating bida at wika nito sa kanyang isip na kung ito ba ay gagana ang paggamit ng kanyang chi. Ilang sandali pa, nagsimulang damaloy ang kanyang chi papunta sa kamay ng kanyang kapatid. Sa puntong yon, nagwika si Taekyung sa kanyang sarili na ito nga ay gumagana, sapagkat ang kanyang chi ay nagawa nitong padaluyin sa katawan ng kanyang kapatid. Dahil dito, nagtataka ang kanyang kapatid kung ano itong bagay na kanyang nararamdaman. Wika naman sa isip ng bida na ang Jin family's cultivation technique ay may mas mabagal na bilis ng pagpapalago, ngunit nagbibigay ito ng pagkakataon na makabuo ng isang napakalakas at matatag na panloob na core. Kaya't siya ay sigurado na kayang kontrolin ito ng kanyang kapatid. Dito ay ipinahayag ni Taekyung sa kanya na siya ay masasaktan ng kaunti, pero dapat niya lamang tiisin ito. Samantala ang kapatid nitong si Hayon ay nagtataka naman sa mga pinagsasabi ng ating bida. Napansin ng kanyang kapatid ang isang hindi pangkaraniwang liwanag na nakapalibot sa kanyang katawan. Pagkalipas ng isang oras, ay nagawang tapusin ni Taekyung ang pag-circulate ng kanyang chi sa nakababatang kapatid nito. Pagkatapos, nagpahayag ang sistema na ang pag-transfer ng kanyang chi ay matagumpay na naisagawa. Ipinahayag rin ng sistema na ang kanyang chi ay nag-improve ng kaunti. Sa oras na yon, ang kanyang kapatid ay muling nakabalik sa kanyang lakas at puwersa, at nang hinawakan nito ang kanyang noo.
Napagtanto niya na ang kanyang lagnat ay nawala na. Kaya siya ay nagtanong sa kanyang kuya kung ano ba ang kanyang ginawa sa kanya. Ipinaliwanag ni Taekyang sa kanya at sinabing sabihin na lang nila na gumaling ito gamit ang isang napakalakas na pamamaraang tradisyonal na pagpapagaling. Kaagad naman na tinanong ni Taekyang ang kanyang kapatid kung kamusta na ngayon ang kanyang pakiramdam. Dito ay kanyang isinalaysay noong una, masakit ito sa pakiramdam, pero habang tumatagal, nagsimula itong makaramdam ng ginhawa. Wika rin niya na mas magaan na ngayon ang pakiramdam ng kanyang katawan, at nawala na ang sakit ng kanyang ulo. Sinasabi rin ng kanyang kapatid kung paano nga ba nito ipapaliwanag, dahil parang ang lahat ng masamang enerhiya sa kanyang katawan ay na-flush out. Dito ay unti-unting lumalabas ang isang masangsang na amoy sa kanyang katawan. Kaya napansin naman ito ni Taekyang ng sandaling yon. Dahil sa mabahong amoy nito, nagtakip ng mga ilong sina Taekyang at ang kanyang ina. Kaya nagsalita si Taekyang na pakibilisan na nitong maligo, subalit nagtataka naman ang kanyang kapatid kung bakit lumabas ang isang mabahong uri sa kanyang katawan sapagkat nagawa naman itong maligo kaninang umaga. Nagwika naman ang bida sa kanyang isip na kung saan pa nga ba pupunta ang 19 na taon ng naipong maruming enerhiya sa katawan ng kanyang kapatid, at malamang ang lahat ng iyon ay nailabas mula sa mga butas ng balat nito. At sa ganitong bilis, sigurado siyang makakaramdam rin ito ng ibang bagay na lumalabas sa kanyang katawan, kasabay nito ang kanyang kapatid ay mabilis na tumakbo papasok sa kanilang banyo. Nagsalita naman ang kanilang ina noong siya ay dalaga pa. Nagkaroon din siya ng ganitong karanasan ng tradisyonal na panggagamot, pero hindi ganito katindi. Sinabi naman ni Taekyang sa kanya na napakaganda ng epekto nito, at siya ay kanyang tinanong kung gusto rin ba nito subukan sa kanya. Sa puntong yon, pumayag ang kanyang ina sapagkat medyo masama ang kanyang mga kinain nitong mga nakaraang araw. Kaya't sinabi nito na dapat rin niya siguro subukan ito. Nang marinig nito ang kanyang babaeng anak na sumisigaw sa mabahong amoy. Binaban ng kanyang ina ang mga kamay nito, at sinabi kay Taekyang na ito ay kanilang susubukan matapos makalabas ang kanyang kapatid sa loob ng banyo. Sapagkat mayroon lamang silang isang banyo sa kanilang apartment. Pagkatapos ng pangyayari, tumawag si Leader Choi sa kanya upang ipaalam sa ating bida na siya ay magpapahinga muna ng 1 linggo. Nang kinumpirma ito ng ating bida siya ay nag-iisip kung mayroon bang nangyari sa kanilang guild. Kaya nagtanong si Taekyang sa kanya kung sila ba ay nagkaproblema sa Sangdong Guild. Naagad naman tinanong ni Choi mula sa telepono kung ano ang kanyang ibig sabihin. Dito ay pinaalala ni Taekyang sa kanya ang nangyaring insidente sa pagitan nila ni Changsu. Pero ito ay tinugunan ni Leader Choi sa telepono, na wala dapat ipag-alala si Taekyang. Dito ay kanyang ipinahayag na kasalukuyan silang nasa proseso ng pagreremodelo ng kanilang guild. At dapat itong matapos sa loob ng 1 linggo, kaya siya nagbigay ng 1 linggong pahinga sa kanila. Matapos marinig ang naging pahayag ni Leader Choi, ay agad nagpasalamat ang ating bida sapagkat walang masamang nangyari. Subalit siya ay napag-isip na kung ano naman ang kinalaman sa pagreremodelo ng gusali ng kanilang guild at sa kanilang raids sa mga gates. Dahil dito, nagsalita si Taekyang sa kanyang leader na si Choi, na gusto pa rin ito na mayroon siyang ginagawa. Ngunit hindi pumayag si Leader Choi sa kanya at sinabi nito na sila ay magkita na lamang sa susunod na linggo, at kaagad pinatay nito ang tawag. Samantala, nagpunta naman si Taekyang sa isang opisina ng mga nagbebenta ng bahay. Nang siya ay pumasok sa loob ng isang opisina, ay agad nitong tinanong ang nakaupong lalaki. At sinambit sa kanya na siya ay naparito upang maghanap ng mga binibentang bahay. Lumipat naman ang eksena sa kinaroroonan nila Leader Choi at ni Mr. Kim. Kung saan siya ay tinanong ni Mr. Kim kung ano naman ang sinabi sa kanya ni Taekyang. Dito ay sumagot si Leader Choi sa kanya na mukhang nag-aalala si Taekyang tungkol sa mga isyu kaugnay sa mga nangyari sa kanila ng Sangdong Guild. Kaya sumagot si Mr. Kim sa kanya na si Taekyang ay isang kawili-wiling bata. Dahil kahit na parang kumikilos ito nang walang masyadong pag-iisip, talagang matalas ang kanyang mga pandama. Sa puntong yon, nagmumuni-muni si Choi sa unang pagkikita nila ni Taekyang kung saan sinambit nito sa kanyang isip na isa siyang walang kaalam-alam na F-rank hunter nang una niyang makilala si Taekyang. Subalit nagawa pa rin itong solohin ng mag-isa ang isang B-rank na gate noong nakaraang pagkakataon. Dahil dito, nagkaroon si Leader Choi ng ilang mga hinala sa kanyang isip, sapagkat ito na ang nagpapatunay sa lahat ng kanyang mga katanungan tungkol kay Taekyang.
Kung saan sinabi nito sa kanyang isip na si Taecyeon ay isang hunter na patuloy na lumalakas, hindi lamang ito, kundi siya ay mabilis na umuunlad sa hindi mapaliwanag na bilis. Dahil sa kanyang pag-iisip, ay agad nitong tinawag ang pansin ni Mr. Kim, na kanyang tinugunan naman kung ano iyon. Sa kanyang pahayag, tinanong nito si Mr. Kim kung sa kanyang tingin ba siya ay makakahanap ng anumang impormasyon tungkol sa mga hunter na nakatanggap ng ikatlong pag-awakening. Nang marinig nito ang naging pahayag ni Leader Choi, ay agad nagulat si Mr. Kim sa kanyang hinihinging suyo.